Napakagandang araw sa inyo mga sir, nakikita nyo napakarami natin ulit. Uy, eto na ba ang pinagkakaguluhan at pinag-uusapan? Actually gulong-gulo talaga yun sa social media kasi di alam kung ano yung tsura. So dito papakita na natin sa inyo kung ano ba talaga ang specs netong Easy Ride 150A 175 Fi for almost 86,000 pesos. Pero bago yan, intro muna tayo. Let's go! So ayan nga mga sir, ito na yung inaantay nyong chismis na matagal nang kumakalat sa social media na almost 1 year na nagkakagulo kasi sabi nga raw nila magkakaroon daw ng ganito, magkakaroon daw ng ganyang unit si Motorstar. So ito na nga po yung unit natin na Easy Ride 175 ADB or mas kilala o mas tinatawag na Easy Ride 175A Fi. So may tatlong color variation po tayo, Ito po yung kanyang silver, which is may terno siyang black, then ang decals niya with golden black din. Tapos ito naman po yung inactivate natin na isa para makita natin talaga kung ano yung tsura niya. Ito naman yung black, all black siya with decals of gray and red. Yan. At ito naman po yung isang kulay niya, yung puti. The variation color of red and black. Ayan. So ito yung isa na ating inactivate natin, So mga guys, makikita nyo iba naka-display, so walang windshield. Ito kinabit lang po namin for your preference lang po para sa mga customer natin na gustong pumunta rito at makita ng personal tong Easy Ride 175A, which is yung adventure type natin na scooter. So dito papakita natin sa inyo. Dito muna tayo dumako sa harapan. Gumamit po sila rito ng regular front shock o regular telescopic sa harapan. Then sa kabila, ito po, nandirito po yung kanilang brake master. Yan. Ito po yung sensor. Ito yung sensor disc, ito yung pinaka-sensor na. So ito nakatago na to mga sir, hindi na to matatalsikan ng bato. Di na rin siya mapuputikan masyado kasi nakatago na siya. So mas mapiprevent natin ang maagang pagkasira na itong sensor natin. So ito, kung mapapansin nyo, medyo may katabaan nga po yung front telescopic shock natin dito. Ang ginamit pala rito is regular brake pa rin po. Ayan. Meron tayong 3mm na disc brake sa harapan. Then ang sukat ng gulong natin sa harapan is 110/80 by 14. Then alloy mags din po ang ginamit dyan. At dumako naman tayo dito sa ating headlight. Ang headlight natin LED projector light na merong 4 na bulb. Then meron din tayong LED strip dito. At dito makikita natin yung kanyang windshield. At ito yung kanyang handlebar. Naka-naked handlebar na rin siya na makapal yung kanyang stem. Regular front brakes, front and rear brakes, kagaya nga na sinabi ko kanina. Ito, medyo parang plastic yung material niya rito. Dito, aluminum. Ayan, alloy. Yan. Ito din yung mga toggle switch niya. Meron siyang busina rito. Yung para sa signal light, high and low, passing light. Mamaya papakita natin sa inyo yung mga ilaw na yung mga nagpa-function na ilaw na yan. At dito naman sa kanan is nandirito yung busina, on and off ng ilaw, kill switch. Meron siyang bar end dito na plastic. Ayan. At dumako naman tayo rito sa ating susian. So mga sir, hindi siya keyless, Regular keys pa rin siya. Ang gamit ni Motorstar. Then dito sa kabila magugulat kayo kasi may bulis na siya rito pero walang takip. Meron din siyang charging port. Ang available niya sa charging port is yung USB-A or yung sinaunang USB. And then mapapansin nyo meron pa sa ilalim USB Type-C. Yan. So dalawa yung charger port niya, isang Type-C then isang USB-A. Tapos dumako naman tayo dito kung paano mabubuksan yung ating fuel. Ta-turn mo lang siya rito, pipindutin mo lang.
Yan. Ang fuel capacity nga pala nito is around, base sa manual, nasa 8 to 10 liters po siya. Dry. Tapos meron din siyang oil capacity na 1 liter kasi medyo malaki nga talaga yung makina nito. Fan type pa rin po siya. Wala po kami nakita, no? Wala po kami nakitang oil cooler na kagaya no sa 150p at sa 150Q. At dito makikita nyo naman yung shock niya sa likod. 360mm po yung haba ng shock sa likod. Pero malambot po siya. Promise, ito papakita ko sa inyo. Yan siya nung kaibigan, nung kasama katrabaho natin na 60 kilo. Then testing natin kung gaano kalambot yung shock niya. Ayan, binabounce lang niya. Mas malambot siya compare sa mga shock ng 150Q, 150N, tsaka 150P. Dumako naman tayo dito sa kanyang exhaust pipe, which is mayroon siyang cover ng plastic. Ayan, plastic siya. Naririnig nyo. At dito, stainless na parang manipis na plate na kinerve para matakpan yung ating exhaust sa loob at para magkaroon din siya ng design. Makikita nyo, ito rin po yung kanyang rear brake. Hindi siya combi brake, hindi siya ABS, regular brake lang din po siya. Ayan. Nasa kanang bahagi po ito nakapwesto. Hindi katulad nun sa 150p at sa 150Q na nasa kaliwa. At ang sukat nga pala ng gulong natin sa likuran ay 130/70 by 13. Opo, hindi po siya magkaparehas ng size ng gulong sa harap at likod, lalo na sa diameter. Kasi 14 sa harapan, 13 po dito sa likod, which is compatible o talagang style ng mga adventure type na mga motor. At ito rin po yung footrest ng ating ang OBR. Natutupi rin siya. And sad to say, ito po yung CVT niya. Wala na po siyang kickstart, hindi kagaya ng Easy Ride 150 Fi, 150p Fi na may mga kickstarter. Dito wala na po siya. So may nakapagsabi pala sa amin na parang parehas ng engine nito is RFI 175. Hindi pa po namin siya totally confirmed. Pati yung gas consumption niya, ang nakalagay lang kasi sa manual is 30 to 34 kilometers per liter. Pero syempre, depende pa rin niya sa riding habit o sa riding style nung magdadrive. Dumako naman tayo dito sa kanyang panel, ano. Pag sinitch mo nga pala yung susian dito, iilaw to. May ilaw siya, ayan. Papakita ko sa inyo kung paano ang startup niya pag nasusian na. O, di ba, ang angas. Para siya meron kang Android tablet dito. Ang ginamit pala rito is parang flat screen na speedometer gauge na naka-background colored acetate and fonts. Ayan. Ang makikita, battery indicator, fuel gauge, odometer, and then yung oras. Tapos meron din siyang trip A nga lang ang meron siya. Pipindutin mo lang tong set, which is parang touchscreen na rin siya, oh. May sounds pa kayo maririnig, yan. Sa pag-adjust nga pala ng orasan nito is ilo-long press mo lang to. Ang kagandahan dito is may battery meter. Makikita mo na kung palobat na yung battery mo, kung malakas o mahina. So papakita naman natin yung high niya pagka naka-on ang ilaw. Ayan, high indicator. Then yung turn signal light natin, nandun din siya sa loob ng LCD natin. Ayan po yung left. So dumako naman tayo sa harapan sa kanyang headlights kung gaano siya kaliwanag. So ang switch niya is isa lang talaga, no? Wala siyang, pag inon mo siya, wala siyang daytime running light. Pero pagka inon mo yung ilaw nito, ganyan siya kaliwanag. Ang gumagana is ito, yung LED strip na pinakita ko sa inyo, then yung nasa gitna. Yan. Then pagka i-high na naman natin siya, 4 na yung gumagana sa kanya. So gumagana ang passing light, hindi gumagana ang passing light pag naka-high. Gumagana lang siya pag naka-low and pag nakapatay yung headlight. Ito nga pala yung signal light natin, yung LED nasa gilid lang siya. So susubukan natin siyang pailawin. Ayan, LED rin siya, napatayo ang kanyang turn signal light. At ito naman sa kabila.
At dumako naman tayo sa kanyang tail light o sa mga brake lights niya. Tingnan natin kung gaano siya kaganda. Yan, ito naman yung kanyang back view. So, tignan muna natin yung kanyang signal light. Ito, sa kaliwa. Ayan. At ito naman sa kanan. So, ipipreno muna natin siya para makita nyo, no? Yan ang kanyang ano. Pero meron din siyang park light pag nakabukas na yung naka-open na yung ilaw sa harapan. Yan. Tapos pag ipipreno natin siya. So kung mapapansin nyo merong ilaw dito, no? Pag ang purpose kasi nito is pagka may plaka ka na, pagkagabi, visible yung plaka mo. Ayan, papakita natin. Open natin, ayan. So ang ilaw nito is T13 din na LED. O, kasyang-kasya mga peanut bulb. Pero syempre lahat naman na ng mga ilaw natin dito is LED na. Bukod sa electric consuming siya, mas mahaba ang buhay niya kaysa sa mga bulb. At dito sa kanyang backrest or yung kanyang bracket sa likod is may 4 na butas na at pwede na siyang kabitan ng box automatically. Hindi mo na kailangan bumili ng mga bracket na kasi bukod doon hindi pa rin naman natin alam kung ano yung kasukat niya. Dito may mga butas na siya. Ang nakikita ko lang dito is may kaliitan lang talaga. Ayan. Pero pwede naman palakihan yan sa mga nagmamachine siya para makabitan ninyo ng box. Ito nga pala yung kanyang upuan. Napakagandang texture ng kanyang seat cover. At makikita mo rito, mayroong logo ng Motorstar. May white stitches siya. Then napakalambot talaga. Para kang nasa sopa nito pag nakaupo. Then pag binuksan natin, ito naman yung kanyang compartment. Mga kasama niyan, tinanggal natin. Nandiyan dyan nakalagay yung battery, which is kinabit muna natin. Yung side mirror, manual, warranty coupon, then yung tools niya. At ito, syempre, yung ating sticker. Ang kagandahan dito is hindi ito ikinabit kasi yung ibang mga ibang customer natin tinatanggal, nililipat ng pwesto, kaya di talaga nila trip. Ito, choice na nila kung ikakabit nila o hindi. Kaya inalagay na lang natin ito dyan. So sa mga magtatanong kung gaano ba ito kalaki, itong compartment na to, tingin ko mga nasa 5 to 6 liters to. So sa mga nagtatanong kung kasya po ang full face helmet dito, tara check natin. So sa mga magtatanong, ito may dalawang klase tayo na helmet, which is yung libre yung pinamimigay natin, then yung half face. Testing natin kung kakasya yung half face. Kasya guys! Yun nga lang, di mo masasara. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Pero syempre, kung dito nga sa half face hindi nagkasya, malamang hindi rin kakasya tong full face helmet natin. Yan o. Inuulit ko, kasya siya, pero hindi mo siya kayang isara. So ito nga palang point of view natin pagka nagda-drive tayo, no? So dito sa stepboard natin is pwede siya rito. Then pagka nangawit ka, pwedeng cruiser type. Pero hindi siya kasing luwag o kasing taas ng mga nasa Israel 150Q, nasa 150Q. Ayan. At medyo tiptoe ako dito. May kataasan to. So, napakita ko na sa inyo, no, kung anong itsura nito. Papakita ko na ngayon sa inyo kung ano yung presyo and available terms netong ating Easy Ride 175A. So medyo maingay kasi kaya ibo-voice over na lang natin. Ganito nga pala yung itsura natin pag nakaupo na tayo rito. Medyo tiptoe ako dito, 5'7" yung height ko kasi talagang may kataasan tong unit na to. Hindi siya katulad na sa 150N, 150P, 150PFI na flat-footed tayo rito pag nakaupo. So sa mga nagbabalak kumuha nito na may hindi katangkaran, pwede naman to. Marami tayong pwedeng option na gawin dito. Pwede siyang babaan yung shock sa harapan, palitan yung shock sa likuran, at pwede rin patabasan yung upuan. At nakalimutan ko palang banggitin, 2 valves lang po pala itong unit natin na Easy Ride 175A, fuel injected. Nulit ko, 2 valves lang po siya. So sa presyo na itong Easy Ride 175A natin na fuel injected, ang SRP price niya is 57,000 pesos. So sa regular down payment, magkatawin lang tayo ng 10,500. Then, ang monthly ko for 30 months is 4,576. Then, sa 24 months is 5,229. Then, sa 1 year is 8,491. Ang rebate po natin is 400 na. Regardless kahit saan na po kayo magbayad. Kahit magbayad po kayo dito sa opisina o sa other Motorstar outlet natin,
400 na po ang rebate natin. Basta on or before due date po ang inyong pagbabayad. Tapos, meron din tayong higher down payment, low interest na itong unit na to. O yung mas sinasabi nila, mas alam ng mga customer natin na 0% interest. So, ang down payment pala nito is 27,900. Then, ang monthly nyo for 18 months, ito na ang pinakamahabang terms natin, 18 months. Pagdating sa 27,900 na down payment. 3,783 ang monthly natin sa 18 months, which is 1.5 year. Then sa 1 year, 5,475. Which is sulit naman na talaga kumbaga sa magre-regular down payment ka. So, sa mga requirements natin, syempre numero 1 po ang portal natin. Yung portal na kukuha po yung pag nag-renew or nagkukuha po kayo ng lisensya. Then, dalawang 2x2 picture, barangay clearance, proof of income, proof of billing, at syempre, sa ID natin, dapat yung isa ron, may driver's license. So ayan, nakita nyo lang mga sir, yung ating bagong unit na matagal na pinagkakaguluhan, almost a year na, maraming kumalat na picture, maraming kumalat na fake news, fake video, fake na mga picture na talagang ito yung unit. So ito na, dumating na talaga, ito na ang totoo. So sa mga further issues, hindi pa natin alam kasi nakakapag-try, so magpapalo up vlog na lang po tayo. So, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe sa ating YouTube channel, then sa TikTok account din natin para maging kayo updated sa mga bagong lalabas, or kung meron tayong follow-up vlog o meron tayong mga hindi natalakay sa una pagkikita natin dito sa Easy Rent 175K. So hanggang sa muli, ready lang si channel ko. Bye po!